I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ito na naman tayo guys. Mayroon tayong upload videos, updates, napaka-importante ito. Bakit kanyo? Diba sa Blue Ribbon Hearing Committee ay pinakita ni Bryce yung limpak-limpak na salapi, gabulto. Nakalagay sa lamisa. Tapos mayroong nakahiwalay. Iba dito, iba doon. Siyempre, para kay congressman, para kay senador, para kay sir, o kay DE, or para doon sa contractors, diba parang ganun ang dating sa akin, So, dahil dito, ang sabi ng BOC, mga kababayan, ito basahin natin, Today is September 26, 2025. Diba? 11:48 PM ng gabi. So, sabi po dito, BOC News Today, BOC confiscated over the 5.5 millions in undeclared Philippines currency from departing passenger. Woo! Hala kayo. Departing passenger. Ginamit ito. Ang akala nila makakalabas guys Pero tuloy. The Bureau of Customs BOC has tightened the nation defenses against money laundering and illicit financial flows after the seizing 5.6 million in undeclared Philippines currency from a Japanese passenger. Foreigner. Ginamit pa ang Japanese. Malamang Pilipinong may-ari niyan. At the Mactan Cebu International. I'm goes. Parang galing yan sa kontraktor mga pera na yan. So I think, ang ginagawa nila, ang akala nila makakalusot. So gumagawa sila ng paraan, naghanap sila ng isang Japanese ngayon, or yes, na ipapahan carry sa kanya itong kalaking pera, Pero alam nyo, hindi ba talaga nag-iisip itong mga tao na ito? Na ganyang kadaming pera, bawal po yan. Kailangan may complete document ka. Kung wala, kumpiskado ng pamahalaan yan. Pero dadaan sa proseso yan. Iimbestigahan ng gusto. Tuloy. Sabi dito, airport on September 21, 2025. Ay ngayon lang nilabas, 5 days ago, I think. The operation carried out in line with the directive of the President Ferdinand Marcos Jr. highlights the agency relentless crackdown on unreported cross-border movements of cash that could be used to fund criminal activities or destabilize the economy. Maari. Baka itong pera na ito, mga kababayan, ay ito po ay pambayad sa mga taong gustong manggulo sa bansa. Diba? Who knows? Ganun ang mga plano nila. Dahil alam po nila, yung mga plano nila, pumalpak. So, sa pangalawang plano nila, pumalpak pa rin. Diba mga bes? Well, I think, baka actually maraming plano pa mga yan, mga kababayan. At yung mga plano na yan, palpak pa rin. Hindi talaga magtatagumpay ang kapalpakan nila because our president is very matalino. Di ba? Alam na alam niya ang galaw nila. Kaya, dahil dito sa pera na ito, alam na naman ng Pangulo ang kanyang gagawin. Di ba? Alam po natin matalino yan full of stock knowledge sa Pangulo. Under the Custom Memorandum Order CMO number 17, 2023, travelers carrying more than 50,000 in Philippines currency must first secure writing authorization from the Bank Sentral ng Pilipinas, which is ang BSP. In the line with this regulation, only 50,000. Diba? 50,000. Wow. Was returned to the passenger while the excess amount of 5,550
millions was confiscated. Due to the absence of BSP clearance, the franchise were issued a held baggage receipt and are now subjected to warrant of seizure and detention. Ooh! Ganun pala yun. O, diba? O, tingnan mo, 50,000 pa lang nga ang i-carry mo. O, kailangan mo ng clearance galing po sa BSP. Pag wala yun, nga. Kumpiskahan talaga ng gobyerno yan. My goodness. How much more itong 5.530 million? Sus Marius. Kaluko-luko naman itong taong ito. Diba? Pilipinas ito. Anong akala nyo? Poncio Pilatong nakaupo? Well. I think if the Poncio Pilato ang nakaupo sa palasyo, matik. Pasok yan. Oh, maniwala kayo. So, I think itong pera na ito, gagamitin yan sa mga plano nila. Dahil ngayon, alam na naman ng Pangulo, sigurado, mauunahan na naman kayo sa mga idea ng Pangulo kung ano ang nararapat. O, diba? So, 5 million plus yan, mga bes. Ang dami. All related documents, including declaration form and attachment, have been forwarded to the VOC Anti-Money Laundering Council. Patay kayo ngayon. AMLA, Technical Working Group in Manila for proper handling and further investigation. This action complies with the OCOM Memorandum Number 31/2023 on strict monitoring of currencies of monetary instruments, as well as OCOM Memorandum Number 58/23 on the mandatory use of multi-currency counting and printing machine for the verification. Baka fake yun kaya kailangan dumaan talaga, diba, sa machine. Mamaya fake yan, wow. Siyempre, para panigurado. Port of Cebu District Collector Attorney Felipe Jufrey K. De Vera emphasized the importance of vigilance in airport operation. This interception highlights the dedication of our frontliners in ensuring compliance with the custom regulation and protecting the integrity of our port of entry, he said. Tama nga naman. Diba, mga bes? Sabi ko nga, kung sa panahon ni Poncio Pilato yan, sigurado pasok. Diba? Kaya nga, labas-masok ang mga gambling dito Mga gambling na tao galing sa Chihuahua. Diba? Yung sabi po dito, tuloy, Commission Ariel P. Nepomuceno stressed the broader significance of the operation. This operation goes beyond compliance. It is about protecting our nation from the risk posed by the unregulated currency movements. The Bureau remains steadfast in its role of safeguarding the country's economic security, he said. Di ba? Pag si PBBM talaga ang Pangulo, safe na safe ka sa pera. Oo, totoo yun. Pero sa mga nakaraan ay grabe, talamak. This effort demonstrates the country's strengthened commitment to financial integrity as reflected in the Philippines delisting from the Financial Action Task Force, which is ang FETF, released in February 2025. Yes, wala na kasi tayo doon kaya for sure yan ay makita ng mga ibang bansa na ang Pilipinas ay maliit man pero madisiplina ang mga tao, except lang yung mga anay na ngayon ng gugulo, diba? Yung grillis kasi wala na tayo dyan, tinanggal na tayo dyan. The BOC remains all travelers that carrying Philippines currency exceeding 50,000 without proper authorization is strictly prohibited. Remember that to all the foreigners all over the world. Be aware. If you want to carry a big money, then you must complete all the documents. Sabi ganun, ano ba yan? Naloko na mga beswa.
Oh, di totoo naman yun. Diba? Magkikira ka ng ganyan. Sabi ko nga, kailangan kumpleto yung documents. Diba? Oh, para sa mga highlighten. Hindi, mga highlight. Teka nga. Ayan o. Gabol to mga best. Ayan o. BOC confiscated over 5.5 million in undeclared Philippines currency from departing passenger. O, isang Japanese. Ayan. O, ayan si binilang ni Madam. Naku, kadaming pera. For sure. Dahil po yan, walang sapat na dokumento. Lugi negosyo mga bes. Lugi negosyo mga beswa. Baka kay contractors yan, ipuslit. Ginamit lang yung Japanese. Baka sakali na makalusot. Doon kayo nagkamali. Sa immigration kasi, kahit saan port yan, o terminal ng airport, hindi pwede yung ganyang mga style nyo. Wala kayo na sa panahon ni Poncio Pilato. Kayo naman, nagsasayang kayo lang ng oras eh. Di lugi negosyo kayo ngayon. Kadami kayo yan. Di ba mga bes? Yan. Ginamit pa ang isang foreigner. Ang akala makalusot. Nga. Ito pa. Wow. Yan, Grabe, ang dami, bes. Naalala ko yung piniresenta ni Engineer Bryce dun sa lamesa, no? Ganyan-ganyan ang ginawa, eh. Parang, ang tingin ko galing sa contractors ito. O kaya, o kaya, kay diba, mga bes? Hindi natin. Baka mamaya galing kaya durable yan. Who knows? Yung mga example natin ng mga pangalan lang. Ang dami niyan, mga beswa. Ayan, binilang ni Madam. So, money is all money. Di nga ngayon. Ang may-ari niyan. Lugi negosyo. I think yan. Siyempre walang dokumento yan, 'di ba? Natural. Kumpiskahin yan. Ilagay yan doon sa treasury natin. Pangdagdag sa pang tulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap. 'Di ba? Walang kahirap-hirap, mga bes. 'Di ba? Madagdagan ang pera ng pamahalaan. Itulong sa mga magsasaka, mangingisda, sa tupad, AX, porpis, ayan. Doon dapat ilagay. Ibalik sa mamayang Pilipino. Malay mo, pera ng mamayang Pilipino ninakaw ni contractors. Di ba? Mamaya kaya pera ni proponent yan. 30% to 25%. Oh my God. It's a big money though. Ano yun 5.5 something million Philippines currency. So, yun mga bes. What do you think? Well, I think this is, guys, galing sa mga sikwat-sikwat na pera ng Pilipinas. So, thank you guys for watching. See you again on my next upload. There's more. Bye-bye and baboos. God bless Philippines.